Good morning, church. Amen. Isang magpalang umaga po para sa bawat isa. Amen. Pwede po tayo tumayo. Amen. Isang pribilehiyo para sa akin na kumanta ulit para sa inyo at para sa Diyos. Amen. Sabi, binati ako gabi, sabi ng isa sa akin. Pwede. Yung line na po parang hindi pang Sunday service lang. Parang pang anniversary na. Ang sabi ko sa kanya, minsan lang ako makatayo. So, itototo ko na. Pwede ba sabihin niyo sa katabi niyo, itototo ko na. Amen. Hallelujah! Praise you, Lord Jesus! Amen. Let's sing for the Lord.
Sabi sa Psalms 117, verses 1 to 2. Oh, praise the Lord, all the nation. Praise Him, all the people. For His mercy and kindness is great toward us, and the truth of the Lord endures forever. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Listen. Every nation bow before
nagsusunod. Sabi doon, alam naman ang istorya, nagpapako siya krus para iligtas kayo. Iligtas tayo. Amen? Sabi sa Jeremiah 33 verse 1, ask me and I will tell you things that you don't know and can find out. Ano ba yung mga pinapadala natin sa buhay? Marami, sobrang dami. Ba't yung pinaka-abang kumatagal, yung mga tinuturo? Sabi doon, hindi lang po kayo kasal. Marunong tayo magpuri at marunong tayo magpasalamat bago tayo humingi. Bago tayo humingi sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ka ba?
Sing a little louder. Oh, sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of the name. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. How heaven is the melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. Greater than the praise. Sing a little louder. We worship you and we sing a little louder. How heaven is the melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. I'm gonna be ashes over your eyes. Then you to see that the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. I'm gonna be ashes over your eyes. Then you to see that the King is alive. I raise a hallelujah. 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 Worshiping for Jesus. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Let's keep worshiping the Lord as His name may open His word. Hallelujah, Jesus. We give you praise, O God. We give you glory. Panginoon, maraming salamat sa panibagong umaga. Kung saan kami, Panginoon, ay malusog. Kami, Panginoon, ay nasigla. Kami, Panginoon, ay may bagong lakas, O God. Papurihin ka, pasalamatan ka, kakilala, O God. 40,000 people died, but we are alive, O God. We give glory to your name. Praise God. Only have one life to live, O God. Gamitin namin ang buhay namin ito, Lord. Pagpaglingkod sa iyo, O God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Panginoon, sa buhay. Thank you sa liwanag, Panginoon, na patuloy, O Lord, na pinapakita mo sa amin, O God. Because Jesus, O Lord, the focus of our life, O God, is to life, O Lord, and life, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, O Lord. Salamat, Panginoon, salamat. We cannot outgive you, O God, sa pinapigawang Diyos na laging hatang magbigay sa amin, Panginoon, ng lahat ng aming pangangailangan, ng lahat ng aming sa lahat ng aming mga suliranin, O God.
Because you are more than faithful, O Lord. Napakabuti mo sa amin, O God. Napakabuti mo sa bawat isa, Lord, sa bawat pamilya, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And Father, let us thank you, Lord, ang aming service today. Marami mong problema, you know, God, you have given us the victory, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, ang mensahe ng noon, hallelujah, ay may pahayag. Upang makawag, Panginoon, sa mga tao, Lord, na nangangailangan ng encouragement, nangangailangan ng kagalingan, O Lord, nangangailangan, Lord, ng direksyon sa mga buhay, O God. And we know, O Lord, that we have a trusted God, O Lord. Salamat, Lord, we pray that we exercise our faith, O God, so that we can see miracle after miracle, O God. We can see wonder after wonder, O God. And give glory to the wonderful and loving God. This we pray in Jesus' name. Praise you, Jesus! Amen. Thank you, worship team, for leading us in our worship this morning. Naramdaman po ba niyo ang presensya ng Diyos? Kadalasan, puro problema, puro daing ng ating mga buhay. Pero it's really nice na itinataas natin ang napakabuting Panginoon. Amen. Sige po, if you have your Bible, turn with me on the book of the New Testament, on the book of Luke. Lucas, talatang 5, kabanata 1 hanggang 3. Luke chapter 5, from verse 1 after verse 3. One day, as Jesus was standing by the lake of Gethsemane, the people were crowding around him and listening to the word of God. He sat at the water edge, 2 boats, left there by the fishermen who were washing their nets. Last verse 3. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. May God bless the reading of His Word. Again, let's lift our hands. Pataas po natin ang ating dalawang kamay. Tayo po'y dumako sa Diyos sa panalangin. Amang banal, uhaw kami sa iyong banal na presensya. Mahalaga ang pera, mahalaga ang aming mga mahal sa buhay, mahalaga ang trabaho, ang negosyo, ang pag-aaral. Pero ang pinakamahalaga ay madama namin ang iyong banal na presensya. Kailanman ay hindi mo kami iniwan. Kailanman ay hindi mo kami pinapabayaan. Wala po kaming karapatang magreklamo sa buhay na ito sapagkat lagi ka nandyan, Panginoon. Wow. It's really a joy for us na umawit sa iyo. Kahit mamakos kami, kahit maubos ang aming lakas, basta maibalik namin ang kapurihan at pasasalamat sa Diyos na nagbigay ng buhay sa amin. Muli, Panginoon, ay mag-aaral po kami ng iyong salita. Huwiin mo ang mga gumugulo sa aming mga isipan. Hayaan mo sa mga banal na oras na ito ay talaga lamang namin sa iyong salita ito. Banal na Espiritu, kumilos ka lalo. Magsalita ka lalo sa amin. At sa aming pag-aaralan ay ipamuhay namin ito, Panginoon. Ikaw ay mabuting Diyos. Sa pangalan ni Jesus, na lahat po tayo magsabing, Amen. Amen. Thank you, Lord. Tanong mo nga sa iyong katabi, kamusta ka na? Amen. Lahat ng merong pagsubok o problema, pero kaya niyang sabihin, mabuti ang Diyos. Magsabing, mabuti ang Diyos. Amen. That's it. Ang sitwasyon natin ay talagang hindi biro. Pero dahil kasama po ang Panginoon, kailanman hindi siya nagbabago. Hallelujah. Our topic for this day is
It's the second Sunday of November. It's entitled The Disciple's Life. Ang buhay pagiging disipulo. Now, in my introduction, yung tinanggap mo ang Panginoon, humingi ka sa Kanya ng kapatawaran, hinugasan Kanya ng Kanyang banal na dugo. Ang tawag mo doon sa English, it's a convert. Ika'y na-convert ng Panginoon. Ika'y binigyan ng buhay na walang hanggan. Now, nakalulungkot, maraming Kristiyano hanggang convert lamang. Hindi na umusog. Sabi nila, okay na to, nagsisimba, okay na to, nanonood ng live stream. Pero magkaroon ng commitment, that is a different story. At ang tawag sa English, after convert, yung mga gustong kumilos, ang mga gustong gumalaw kay Lord, ang tawag po doon, disciple. Okay? Malinaw po ba? Yun ang pinagkaiba ng isang convert na naligtas kay Lord at isang disipulo ni Lord. Tanong mo nga sa katabi mo, ikaw ba'y disipulo ni Lord? Tingnan nga, disipulo ka ba ni Lord? Amen? Ibig sabihin, ang buhay mo ba'y kay Lord? Hindi ka lang huminto na tinanggap ang Panginoon. Nagpatuloy ka at may desire ka. Lord, gamitin mo ako habang humihinga pa ako. Habang nandito pa ako sa buhay na ito, use me, Lord. So that is our topic this morning. Number 1, desire for Jesus Christ. Because Jesus Christ is a person. Persona po ang Panginoon. Person po siya. Hindi lang siya nung umiikot-ikot-ikot. Siya'y person. At dapat po natin i-desire ang Panginoon. Kasi when we worship Him, when we pray, di ba, ang sarap, Lord? Yakampin mo naman ako. Ang sarap maramdaman ng yakap ng Panginoon na kahit mahirap ang buhay, ay nadadama natin, kinakaya natin ang buhay. Because Jesus is always with us. Now, under it, letter A, around Him and listening to Him. Now, in verse 1, basahin po. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around Him and listening to the Word of God. Now, ano ginagawa ng mga tao? Nandun siya sa lake ng Gennesaret. Nandun ng mga tao, pinapaligidan siya. At ang sabi, gusto karamihan nila yung himala. Pero ang sabi dito, they were listening to the Word of God. Nakikinig sila sa salita ng Panginoon. Now, under it, kung tayo po pala nakikinig sa Panginoon, ang himala ng Diyos ay susundan tayo. Amen? Nakikinig tayo. Kumikilos tayo sa ating mga napapakinggan dahil naniniwala tayo ang ating Panginoon ay kasama natin. At dito, siguro ang iba'y may mga sakit. Siguro ang iba'y may mga problema sa pamilya niya, sa emosyonal, sa relasyon, kung ano-ano. Pero nandito po nagpapatunay sa ating Panginoon, pinagliligitan nila ang Panginoon at sila ay nakikinig sa salita ng Diyos. Paulit-ulit ko pong sinasabi, ang Diyos at ang kanyang salita hindi pwedeng papaghiwalayin. Kung mahal mo ang Diyos, pero wala kang oras sa salita niya, kulang yun. Sabihin mo sa katabi mo, kulang yun. Kulang ako. Kaya sa mga tao humihingi po sa akin ng prayer request, okay mag-pray. Ang dali mag-pray eh. Diba? Lalo pagsama-sama. Pero nung bibigyan mong oras ang salita ng Diyos, pag-aaralan mo ang salita ng Panginoon, it will really take effort. At sa iyong pakikinig, itong ating ginagawa, itong ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, ngayong Sunday morning, bumubukas po ang langit. Bakit? Handa ka kasing makinig eh. Handa kang makinig sa salita ng Panginoon, kaya bumubukas ang langit. Now, under it, letter B, God is watching us. Nakatingin ang Panginoon. Dito pagdating niya sa makapal ng tao, dahan-dahan po siya lumalapit sa mga alagad. Alam po ba nyo, kahit bilyon-bilyon tao meron ang mundo, pag ikaw tumawag kay Lord, kahit bilyon ng tao, may oras siya sa iyo. Amen? Alam ba nyo, ang isa sa pinakamahirap yata ibigay ngayon ay oras. Dari, magulang ka.
yung anak mo ay merong konting okasyon, merong gagawin sa school, kailangan ka. Sabihin ng magulang, sige anak, ano man ang napag-usapan nyo, kung ano man ang bibilin, ito na pera. Pero hindi ako makakapunta eh. So ano problema ng magulang? Oras. Oras niya, hindi niya mabigay. Kahit mahal niya ng anak niya. Pero ang maganda po sa ating Panginoon, mahal na mahal niya tayo at may oras ang Diyos sa atin. Kaya bilang mga anak ng Diyos, hindi ka pwede dapat nalulungkot. Siguro nga, pangit o hindi maganda ang sitwasyon mo, wala man lang pumapansin sa'yo, wala man lang nagtitext sa'yo. Sino ba dito may cellphone na lumipas ang buong araw, wala nag-text? Kaya tumitingin ka sa ulam, pinagmamahal mo ba sa akin? Wala nang nakaalala. Now, ang sabi ng Diyos, He's watching over you. Isang dasal lamang nandun ng Diyos. Huwag mong hanapin ng taong walang oras sa'yo. Huwag mong, wala ka lang oras, kaya nandito ako. Pero ang Diyos mo pala, laging nakatingin sa kanyang mga anak. Kaya dito sa verse 2, He saw at the water edge two boat, dalawang bangka, left there by the fishermen, iniwan ng mga mangingisda who were washing their nets. Ito na po. Karamihan po kasi sa mga alagad na tinawag ng Panginoon ng 12, ay karamihan doon, ano po? Mangingisda. Alam ang dagat, alam kung saan ang isda. At in verse 3, he got into the boats, the one belonging to Simon. Kaya sabi nga ng mga Bible scholar, isa sa may pera during those days ay si Simon. Kasi hindi ka pwedeng bumili ng bangka kung wala kang pera. Kaya itong mga fishermen, medyo mayaman sila kung ikukumpara sa ibang tao. At walang nandun, ginawa po ng ating Panginoon stage ng bangka. Napipicture po ba niya nung kung saan tumayo ang Panginoon? Andun ng mga tao sa pampang, sa lupa, kumuha ang Diyos ng ating Panginoong Jesus na isang bangka at doon niya ginawa, doon siya nangaral. And I was thinking, wala pong sound system. Dalawa lang ako mag-usap sa'yo. Sasabayan ako. Tapos mamaya-maya, ang tatlo doon. Ang ingay na natin dito. Mamamalat po ako kung walang microphone. Iniisip ko, during Jesus Day, sumisigaw siguro ang Panginoon, tapos dagat pa yun, mahangin. Siguro isa sa karakteristik noon ng mga unang tao, tahimik sila. Bulong mo sa katabi mo. Tahimik. Yung katabi mo, pag tahimik yan, nasa church yan. Pero pag uwi, ganun yan. Yung pagkakarati, ganun yan. Kasi nasa bahay yan, sanay yan sumigaw sa bahay. Sanay yung level niya ng bola, pero pag nasa church yan, ganun yan. Sabi mo sa katabi mo, totoo, diba? Pag medyo nangingiti yan, parang totoo. Pag medyo nangingiti. Now, as we gather here, at sinasabi po ng ating Panginoon, noon hindi po uso ang wireless phone noon eh. Pero isang panalangin lamang, diretso yan langit. Amen? Hindi pa uso noon ang mga CCTV. Pero tinitingnan pala tayo ng Panginoon sa langit. At alam niya ang plano ng kaaway. Ma-aksidente tayo, magkasakit tayo, mamatay tayo, maubos ang pera natin, matanggal tayo sa trabaho, masarahan ang ating mga negosyo. Yan ang gustong gawin sa atin ng kaaway. Pero dahil ang ating Panginoon nakatingin sa atin, hindi tayo pwedeng galawin ng kaaway. Eh nga, wala pa rin natin ito ang ating Panginoon, hindi tayo pwedeng galawin. Because God is watching over us. Sa iyo mo na nakakausap ko, nag-iba sa inyo, madaling araw kung pumasok, delikado. Nag-iba sa inyo, araw-araw umaalis sa bahay, delikado. Andiyan ang COVID, andiyan kung ano-anong sakit, andiyan ang aksidente, andiyan ang masasamang tao. Pero dahil nandiyan ang Panginoon, siya ang aking proteksyon. Amen? Siya ang bahala sa akin. I was talking to a friend, mga sa bangko po sila, nag-isa'y manager ng bangko, na isa naman dentista. Sabi ko, kayo ba yung nagsisimba? Sabi nila,
Pastor, oo naman. Araw-araw kami pumapasok. Tapos, pag linggo, hindi pa kami magsisimba. Ano kami? Takot kami sa church, baka nandun ang COVID. Eh sila, everyday daw, ang dami-daming taong hinaharap. Kaya sabi nila, isa lamang ang pwede namin maipakita kay Lord tuwing Sunday ay mag-church kami. Mina yun, mag-church kami. Si church na lakas mo. Amen. Because He's watching over us. Whatever happened, sumusunod naman tayo sa government. Pag sinabi ng government, walang simba, wala tayong simba. Pag sinabi ng government, pwede na magsimba, magsimba na tayo. Amen ka ba doon? Amen. Because God is watching over us. Hindi po tayo nagmamalaki, oy, may service na kami. Kasi sinabi mismo ng ating government na pwede na. Kaya meron na tayo simba. And the best thing about this, ang tuwang-tuwa sa ating ginagawa ng pagdalo sa church. Ayan. Kaya pag nag-usap ang Panginoon, itong taong ito, punong-puno ng problema, pero ito nasa simbahan, nakataas pa rin ang kamay. Kahit medyo mahina na siya physically, gusto niyang magpasalamat sa akin. Kaya sabi ng Lord, kaya may bonus yan sa akin. Amen? Amen? Amen. Ako po ay tuwan-tuwa doon sa video ngayon na yung sabi doon sa video, nung kanta doon, nung ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Tapos nung kaharap nila, mga ATM machine, sinasayawan nila. Sinasayawan nila ng ATM para bagang isusuka ng ATM ng pera. I'm telling you, sa Diyos, talo pa niya ang ATM. Sa Diyos, alam niya yung pangangailangan ng iyong bayarin. At ibibigay yan ng Diyos dahil alam niya na ikay anak niya pa. Amen. Talapakan natin po ang buhay at napakabuting Panginoon. Hallelujah. Now, number 2, desire for His words. That's verse 3. Dapat po pala, bilang mga alagad, ay meron tayong desire sa kanyang mga salita. Sabi dito, he got into one of the boats, that one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Medyo ilayo-layo. Then he sat down and taught the people from the boat. Yun po ang desire ng mga tao sa salita ng Panginoon. Again and again, ang mga taong nakapaligid kay Jesus naghahanap ng himala. Pero parang sinasabi ng Panginoon, hop, bago ang himala, mag-aral muna tayo ng salita. Yung pala ang sikreto, hindi pala answer prayer agad, hindi pala himala agad ang Panginoon. Pag-aralan muna ang salita ng Panginoon. Kaya ito po ang ginagawa natin. We need the desires of His Word. Now, under it, letter A, words that has life. Ang salita po ng Panginoon ay may buhay. Amen? Eh, bakit pa pag nakikinig ako siya, nakakatulog ako, ikaw yun, pagod na pagod ka kasi. Kasi kagabi, puyit ka, kaya magkatong mo paglinggo. Naantok na ako. Kasi nga kagabi, hindi ka excited eh. Alam ba nyo, ang mga excited na Kristiyano, lalo pag Sabado ng gabi, maaga yan natutulog. Tapos naka-ready niya ng tithes and offering niya. Nung iba, naka-plancha pa yan. Wala na nag-iman. Kasi nga po, ang madalas ko po sabihin, pansinin niyo pag linggo po ng umaga. Isa po sa pinakamabagal ang kilos ng tao pag linggo ng umaga. Bakit, Pastor? Walang pasok eh. Pag Lunes yan, talagang takbuin ng takbo. Ako may pasok, may gagawin ako malilate lang. Pero pag linggo, relax. Buti nga, nagsisimba pa nga ako eh. May mga ganun pa kung mag-resume out. Ang hindi nila naiintindihan, napakakapangyarihan ng salita ng Diyos. Makapangyarihan yan, kaya yan ang nagbibigay buhay sa akin. At dapat rin sa'yo. Kaya sabi ko, Lord, huwag kong hayaan kahit isang araw na hindi ko buksan ang Biblia ko. Hindi dahil pastor ako. Kasi nawawalan po ako, I can really feel na nawawalan po ako ng power, parang kapangyarihan pag hindi ko binabalikan ang salita ng Panginoon.
Kaya bilib nga ako po sa mga Kristiyano. Tuwing linggo lamang nakakabasa ng Word of God, tapos nalililate pa sa Diyos. Tapos sasabihin nila, Pastor, bakit gano'n? Bakit pag dumating ang problema, baksak agad ako? Kasi nga, kinulang ka sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat iyon ang nagbibigay buhay. Sabihin mo na in good health ka ngayon. Sabihin mo na ang okay negosyo mo o trabaho mo o posisyon mo sa buhay. Pero pag wala ka pa rin salita ng Diyos, you will be empty. Kaya maraming tao po, ano salita nila? Nakakasawa ang buhay, nakakapagod ang buhay, boring ang buhay. Kasi nga, kulang sila sa salita ng Diyos. Bulong mo sa katabi mo, balikan mo ang salita ng Diyos. Balikan mo ang salita ng Diyos. Now, letter B. Words to share. Isa po pala, bilang mga disipulo ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay dapat nating i-share. Katulad ng isang negosyante, di po ba? I was looking at sa mga taong negosyante, lalo pag pumapatok, nagtatagumpay ang negosyo nila. Tingnan mo sila makipagkwentuhan. Alam mo ba, sis, Brad, itong napasukan kong negosyo, ang galing. Ang galing kumita. Ang daming privilege. Di ba? Nung pag-share nila ng negosyo nila, excited sila. Amen? Hello, may kausap ko ba ako? Amen? Ganun ang mga negosyante, lalo pag umaangat ang negosyo nila, gusto nila sinishare. Now, bilang anak po pala ng Panginoon, isa sa qualification natin sa anak ng Panginoon, dapat excited tayong i-share ang salita ng Panginoon. Alam po ba nyo sa lahat ng usapan, pwedeng pumasok ang salita ng Diyos? Paano, Pastor, pagkausap ko lasing? Pwede pa rin. Pero hindi ibig sabihin makipaglasingan ka, ha? Amen? You share the Word of God. Now, one of the problem sa mga Kristiyanong nakikita ko, sasabihin nila, Pastor, wala akong alam eh. Paano ako mag-share? Pastor, nahihiya ako. Baka sabihin nila, lalampas na ako ng langit. Sabi ng Panginoon, ang sino mang ikahiya siya dito sa lupa, anong sabi? Pagdating sa langit, ikakahiya ka rin. Ang sino man hindi kinakahiya ang Panginoon sa barkada niya, sa kapitbahay niya, sa kamag-anak niya, sa sino man tao at i-share niya ang salita ng Diyos sa langit. Sabihin sa iyo ng Panginoon, wow, welcome my good and faithful servant. Because you share the Word of God. Kaya po, we're planning to have a discipleship training sa church. Una po muna ng mga leaders, then after the leaders, ibababa natin ito sa membro by department. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pag nag-uumpisa na ang programa, kasali ka na. Sige, pag nag-uumpisa na ang programa, kasali ka na. Para doon, hindi na nyo masasabi, wala akong alam eh. Kaya nga po, ito ang high time na mag-aral tayo kung paano ang strategy, mag-aral tayo kung paano mag-share, mag-aral tayo kung paano lalo tayo magamit ng Panginoon sa Kanyang salita. Kahit ano man ang mangyari, kahit bumalik ang pandemic na yan, basta ikaw'y nagpapagamit sa Panginoon, nakikita mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi ka apektado sa kahirapan ito. Hindi ka apektado sa sakit-sakit na ito dahil may oras ka sa salita ko ng Panginoon. Palakpakan nga natin po ang Panginoon. Everybody ko, yung mas malakas na kong palakpak. Hallelujah! Amen! Number 3, desire to obey. Isa po pala sa qualification ng alagad ng Panginoon, may desire kang sumunod. Amen, amen. Di ba sa mag-asawa, mamahalin po ba ang isang tao na wala nang gana sa iyo na ipasaya ka? Yung mga gusto mo, na hindi ka na binibigyan ng kasiyahan, di ba? Yun ang umpisa para naghihiwalay ang tao. Kasi may kanya-kanya. Ikaw gusto ng lalaki, ikaw gusto ng babae.
At dahil doon, they don't have that desire to obey each other. Wala na tuloy ng pag-ibig. Sa Panginoon, dapat po marunong tayong sumunod. Kaya letter A, here I am. Nilapitan po ng Panginoon si Simon sa verse 4. Let's go there. Verse 4. Sabi niya, when he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. Sila Simon Peter po pala, si Simon Pedro. Dati pangalan niya yung Simon, pinalitan ni Jesus, Pedro. O papansin niyo si Abraham, ano sabi ni Lord? Magmula ngayon, Abraham na. Abraham ka na ngayon. From Abraham, nagiging Abraham na. Now si Jacob Mandaraya, sabi ni Lord, magmula ngayon, ang pangalan mo, Israel na. Dapat po pala, no? May mga pangalan tayo. Wala akong pagkasabihan. Diba? Nung pagiging Kristiyano, dapat may code name ka pala. Yung binago ka ng Panginoon. Diba? Dating tahimik. Si Sister tahimik. Na nakilala mo, ay, si Sister madala. Dating mahiyain. Pero nung binago ng Panginoon, sino man ang kanyang kinakausap, laging sinasabing, mabuti ang Diyos. Lagi may time, may problemang dumadating barkada, may oras siyang ipanalangin, hindi siya naiiyak. Tawagin na siyang religyoso, pero alam niya na binigyan siya ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ni Pedro, Panginoon, buong araw kaming nangisda at wala kaming nahuli. Kasi po ang mangingisda lagi po madaling araw yan eh. Pag sinindihan nila ng ilaw nila, yung mga isda po pala magtatakbuhan o hindi tatakbo, lalangoy doon sa bangka nila at ibababa lang po ng lambat, madaling mahuli. Pero sabi ni Pedro, Lord, kung ano-ano na ginawa namin, wala kaming mahuli. Sabi niya sa verse 5, pero dahil sinabi mo, yun ang maganda. Sabi ng manager ng bangko, ma'am, bumababa na po ang pera nyo. Pero sabi ni Lord, hindi yan mauubusan. Can you say amen? Ikaw dati, isip ka ng isip sa tuition fee ng anak mo. Nung kausap ko. Tapos maya-maya, after ilang taon, sabi niya sa akin, Pastor, nakatapos na ako ng 5. Pero iniisip pa rin niya nung hindi niya kaya magpatapos ng anak kahit isa. Tapos ngayon, 5 na patapos niya. Bakit? Dahil masipag ba siya magaling? Hindi. Dahil may Panginoong handang mag-supply ng ating pangangailangan. Pwede ba natin palapakan ng ating Panginoon? Amen. Now, letter B, under it, things God's way. Ito pong mga bagay-bagay ayon sa Panginoon, ang perspective ng Panginoon. Pag maiintindihan po natin ang daan, ang sistema ng Diyos, pagkabat minsan ang hirap intindihin eh. Ang kailangan lang po doon, pananampalataya at katapatan. Lord, medyo hindi ko maintindihan bakit ito nangyayari, pero pangahawakan ko pa rin ang iyong salita. At sa dulo niyan, dadating ang blessing ng Panginoon. Ano sabi po doon? Sabi niya sa verse 5, dahil sinabi mo, ibababa ko muli ang lambat. Now in verse 6, ano nangyari? Pagbaba ng lambat, naglanguyan ng mga isda doon sa lambat. Gusto mo ba yung ATM mo ay lalong lumaki? Amen? Gusto mo ba na hindi ka nag-aalala bukas sa gastusin? Ganun po ang nangyari. Yung lambat ni Lord, kinuha ng mga isdang nakatago. At dito nagpapatunay lamang ang lahat ng kayamanan galing sa Diyos. Siguro na may mga bilyonaryo, ang gagaling nila. Pero ako pa rin naniniwalang may Diyos na kayang magpala sa atin. May Diyos na nagsabing, gusto kitang tanggalin sa iyong kahirapan. Kaya nga po bilang tao, bilang Kristiyano, magalit ka sa spirito ng kahirapan. Isa sabi mo, Lord, ayoko na ito. Laging iniisip, budget, wala naman kami na budget.
Gusto ko, Lord, lalong mawala nung iniisip ko dahil ang pagpapala mo ay dadating at dadating sa akin. Amen. Sabi mo sa katabi mo, andyan na ang blessing ni Lord. Sige, andyan na ang blessing ni Lord. Hallelujah. Now, ito pong dadating na Christmas. I'm telling you. Yung sistema ni Lord, the more you hear, the more is dadating. Pag ikaw ng tipong taong naghihintay na lang sino magbibigay sa iyo, ay, walang dadating. Pero kung ikaw ng taong mahilig magbigay, ano man yun? Ano man liit yun? Ano man laki yun? Pero marunong ka magbigay. Hindi lang kailangan pera o material na bagay, kundi marunong kang mag-labor. Marunong kang umibig, marunong kang yumakap, marunong kang magsalita sa kanila. Ibabalik yan ng Panginoon. Amen? Now, number 4, last. Signs and wonders will follow us. Ang palatandaan, ang mga wonders, susunod po pala sa mga anak ng Diyos. Hindi ka sinusundan ng malas. Wala sa salita ng Panginoon malas eh. Hindi ka sinusundan ng sumpa. Kung hindi, sinusundan ka ng signs and wonders ng Panginoon. Now, under A, letter A, sign. Kung ikaw po ay nagmamaneho, may mga signboard eh. Overtaking. Yung iba talaga, kaskas pa rin. Tapos may nakasign, may bangin sa gilid. Mabilis ka pa rin. Pag driver ka po at medyo pa-curve, dapat marunong ka mag-minor. Kasi kung gasolina ka ng gasolina, kahit pa-curve ng daan, lilipad ka. Tataog ka. Kaya you should read the sign. Now, ang langit po, meron ring sign. Especially His Word. Kung gusto mo ng pera, read your Bible. Kung gusto mong umunlad, read your Bible. Kung gusto mong gumaling sa sakit mo, read your Bible. Kung gusto mong mag-ayos kayo mag-asawa, read your Bible. Kung gusto mong maging manager dyan sa trabaho mo, read your Bible. Nakakapagod naman yung Bible. Mas maganda pang manood ng Netflix lagi. Marami po ako nakakausap kayo ng katara nila sa mata. Tapos ini-interview sila ng doktor, bakit may kaganyan ng mata mo? Kasi pastor, pag galing ko sa trabaho, para makarelax ako, nanonood ako ng sari-saring pelikula. Kaya ng mata ko, naging katara. Sabi ng doktor. So there's always a sign. Diba dati ang lakas-lakas mo? Tapos nung ngayon, medyo nagkakaedad ka na, hindi mo na magawa. Dati ang galing-galing mo basketball, takbo ka ng takbo. Ngayon, ang utak mo na lang tumatakbo. Mga ganun na lang. Hindi ka na, may sign. There's always a sign na ibinibigay ang Panginoon, and we should read that sign. Kasi kung hindi, mapapahamak lamang tayo. Read God's sign in our life. Now, letter B, wonders. What is that? Miracle of God. Everybody say, miracle of God. Ano nung kanta natin kanina? May gagawin ba siya? May gagawin ba ang Diyos? Ano nung mabilis? Wala kang katulad, O Diyos. Nagre-remo po yung kanta na yun, yung sentence na yun sa aking buhay. Paulit-ulit ko lang sinasabi ng wala kang katulad, O Diyos. Para nung napakalaking problema mo, pinapababa ng Panginoon. At ang Diyos mo, lumalaki lalo. Sinasabi mo, Lord, wala kang katulad. Kahit sigaw ng sigaw ang presyon, magmamahal sila. Kahit kung ano-anong ginagawa mo sa buhay, ang hirap-hirap. Pero dahil sinisigaw mo, may gagawin, may wala kang katulad, O Diyos, wala kang katulad. At meron pong nangyayari. I'm telling you, may mangyayari yan sa buhay mo. Yung pong negative, lagi nagsasabi ng negative mo, mahirap ang buhay, wala kang pera, may sakit ako, mamatay ako, ay talagang diretso yan. Pero pag sinabi mong anak ako ng Diyos, pinagpala ako ng Diyos, i-bless ako ng Panginoon. Amen?
hahawakan at iingatan ako ng Panginoon. Kung ako man ay magkakasakit, pagagalingin ako ng Panginoon. Because of His wonders in our life. Now, being a disciple is not an easy way to do. Pero pag marunong kang sumunod, makikita mo ang wonders ng ating. Tayo po lahat ito. Hallelujah. 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 Praise God. Lord, praise God for these people who have time in your word. We are a disciple of Jesus Christ. Hindi madali, Panginoon. Maraming kailangang baguhin. Maraming kailangang i-give up. Pero as we obey you, as we have faith in you, we will see the signs and wonders of God. Lord, madalas namin isipin ay ang aming kaharap ay problema, pagsubok ng buhay, hirap. Madalas namin isipin ang bayarin. Madalas namin isipin, tatagal pa ba ang trabaho mo? Tatagal pa ba itong negosyo ko? Katulad po nila Pedro, sila'y nangingisda magdamag. At kahit isang isda, hindi sila nakahuli, Panginoon. Marami kaming kababayan ang mga nawalan na ng trabaho, hirap na hirap sa pinansya. Para bagang ng isda na yun na gusto nilang huliin ay nawala pa. Gawin mo kaming katulad ni Pedro. Dahil sinabi mo, Panginoon, ibababa muli namin ang lambat. At pagkababa ng lambat, lahat ng isda sa dagat ay lumangoy sa lambat na yun. Kaibigan, kapatid, lahat ng kayamanan sa mundo ay kayang ilagay ng Diyos sa lambat mo ngayong umaga. Don't lose hope. Huwag mo sabihin, napakalaki ng bilihin. Totoo yun. Pero mas malaki pa rin ang ating Diyos. Meron pa rin siyang magagawa. I'll be asking Sister Fe to please pray for us. At ang ilalapit po natin ngayon sa Panginoon ngayong umaga ay ang ating mga pangangailangan. Maniwala kang may gagawin ang Diyos. May gagawin ang Panginoon. Let's lift our hands. Aswan natin ang ating mga kamay. Hallelujah! Hallelujah! Nandito ang Panginoon. Whatever your need is, you stand on His promises. Dahil i-declare natin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa ginawa mo ngayon, sa presensya mo, sa pangunguna mo sa aming gawain. Salamat sa salita mo, Panginoon. Ama, habang ang kamay namin tinaas namin, naniniwala kami, Panginoon, na iyong banal na Espiritu Santo na kumikilos sa aming buhay, Panginoon. Tinataas namin ang aming dalawang kamay sa pagsuko sa iyo, Panginoon. Whatever the sin is, Lord, forgive us of our sins. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming kasalanan. Kung kami may sakit, naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Hallelujah! We receive, Lord, the healing in the name of Jesus. You're going to touch us from head to foot, God. Let your healing flow right now, whatever it is, God, and we declare it in the name of Jesus. Lord, may kaguluhan, may pangangailangan, ngunit nandito ka,
namin ngayon. Hallelujah! Purihin siya. Walang kailangan siya Panginoon. Pasalamatan natin siya sa ginawa niya. Hallelujah! Sa Diyos na may nagagawa, sa Diyos na may wala, sa Diyos na may meron, siya ang ating buhay. Hallelujah! Hallelujah! Amen. God bless you. You may be seated, and Sister Binay will challenge us as we give this morning. Hello! Sino po ang pinagpala ngayong umaga? Amen! Sabi nga, yung mga lambat natin, di ba, ibinigay na sa atin ng Panginoon. Gusto nyo ba na hindi na lumabas yung pagpapala sa ating mga lambat? Amen! Kaya hawakan po natin. Ngayon po ay yung offering natin is general offering, yung ating mga tithes offering, ating mga pledges, at yung ating pong mga binigay po sa inyo ni Sister Malu ang UFW Alabaster. Pagsabayin na po natin. Ayun. Hawakan po natin at i-claim na natin na binigay na ng Panginoon at hindi na mawawala. Amen. At patuloy na pupunuin ng Panginoon ang ating mga lambat. Ready na po? Panalangin po natin ang ating mga kaloob. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Lord, sa salita mo pala ngayong umaga, ay natanggap na namin ang mga pagpapala na mula sa iyo, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na marami kaming pangangailangan, ngunit ang Diyos namin ang may-ari ng lahat ng bagay dito sa mundo, Panginoon. Kaya nagtitiwala kami, O Diyos, na ang lahat ng aming pangangailangan ay tinugon mo na, binigay mo na, Panginoon. Hindi kami magkukulang sapagkat ito'y mga pangako mo, Panginoon, na hindi mo kami pagkukulangin kung kami magiging matapat sa iyo, O Diyos. Lord, sa umagang ito, nagpapasalamat kami, nagpupuri kami sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong kapangyarihan, O God. At nilangin namin, O Diyos, ang bawat isa na may pangangailangan pinansyal, O Lord. Punuin mo ito, Panginoon, siksik, liglig at umaapaw, O Diyos, upang may magamit kami, upang mapapurihan ka namin, Panginoon, upang maitas ka namin sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, pinalaya mo kami sa kahirapan sa umaga nito, Panginoon. Kaya Lord, hawak namin ang aming mga tithes, ang aming mga offering, tanda ng pagpapala mo, O Diyos. At walang hanggang pasasalamat namin sa iyo, Lord. Salamat po sa bawat kamay na handang magbigay, na bukas ang palad, Panginoon, sapagkat sinabi mo, Panginoon, ano man ang aming itatanim, ito'y aming aaningin, Panginoon. Lord, ang mga pangako mo, ang mga salita mo ay totoo at hindi babalik sa iyo nang hindi nangyayari, O Diyos. Kaya salamat po, Ama. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin ay binabalik namin sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Praise God. Some announcement po, next Sunday, third Sunday, ay Mission Sunday po natin, is also our Thanksgiving Sunday. Bagamat sa Amerika ay matindi po ang Thanksgiving nila. Talo pa po ang Pasko nila pag sa Thanksgiving. Sa Canada naman po, ng Halloween, November 1. Grabe sila mag-celebrate ng Halloween doon. Pero this coming Sunday, third Sunday po, it's our Thanksgiving Day. If you are reading your Bible, especially sa Old Testament, talagang pinaghahandaan nila ang pwede nilang ibigay kay Lord. Now, hindi naman to palakihan o paramihan.
Ang mahalaga, yung heart mo na gustong magbigay sa Panginoon. Amen? Okay po ba yan? Dahil napakarami natin pwedeng ipagpasalamat eh. Unang-una, buhay pa tayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, buhay ka pa. Amen? Ang daming sakit, ang daming aksidente, ang daming kamatayan, pero ikaw, buhay pa rin. Kaya this coming Sunday, we should really give our thanksgiving. Linggo ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen. Okay, some more announcement. Ano pa ba dyan sa ibang department? Kaya if you want to be a part of the worship team, pwede po. Kung meron kang, alam mong God has given you talent na pwedeng gamitin dito sa church, ano man, to be an usher, whatever, ay malaki mong praktika na pwede mong maibigay ang buhay mo. Amen. While we can, I have one mic for Nanay Sally to close us in the word of prayer. Okay lang po, nakaupo tayo. And Nanay Sally will close us in the word of prayer. Nanay, please come here. Bilit ka pa talaga kay Nanay Sally. Hindi po yan sa edad. Nasa pag-ibig yan kayo. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Ama namin nasa langit, Diyos na makapangyarihan. Sa umagang ito, dinagdagan mo ang aming kalakasan. Kalakasan physical, kalakasan spiritual. Tunay nga po, O Diyos, na ikaw ay walang katulad. Pinuspos mo kami ng pasasalamat. O, pinupuri ka namin. Salamat, salamat, Panginoon, na mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, alam namin, hindi mo kami pinababayaan. Ikaw ay kapiling namin. Salamat, O Diyos, sa aming pagsasama-sama. Salamat, O Diyos, sa mga salitang aming pinagsalusaluhan. O sa aming pagtatapos ng paghingalay. Baon namin ang iyong mga salita. Baon namin na ikaw ay aming kasama. Salamat sa mga kapatiran namin ito. Salamat sa kanilang buhay. Salamat sa kanilang kalakasan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay. Salamat po, pagpalain mo po ang itinayo mong lingkod, ang aming pastor, Panginoon. Salamat sa nagtapang kalakasan. Salamat po sa wisdom na pinagkakaloob mo sa kanya. Salamat po sa lahat. Salamat po, Diyos. Ito po yung aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ay, tapos na po ang ating service. God bless everyone. Tayo po'y lalabas na maayos at with social distancing po. Ang mga ushers po, please assist.